kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Mula ng nakaraang linggo hanggang ngayon ay itinatanggi ng ilang miyembro ng liderato sa Kamara ang alingas-ngas ng impeachment efforts laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit naninindigan ng pangalawang Pangulo na may ganitong hakbang laban sa kanya sa House of Representatives. Batay-an niya ito sa impormasyong natatanggap niya mismo sa mga kaibigan niya sa Kamara. Bunsod nito, hinamon na ng ilang House lawmaker si VP Duterte na pangalanan ang source ng kanyang impormasyon. Siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Kasi ang hirap nung may magre-report pero walang basehan at pagkatapos dun nakafocus tayo. Kung sino man yung mga nag-iintriga, sana sabihin kung sino-sino sila para malaman natin kung ito ba ay may vested interest, ito ba ay tila linilin lang yung ating Vice Presidente, o ito ba ay gusto lang ng fireworks dahil walang magawa sa buhay. Ayon naman sa ibang mambabatas, abala sila sa kanilang trabaho lalo na sa budget deliberations. Giit ng mga ito sa gabal sa kanilang trabaho ang pang-i-issue sa kanila ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Panawagan nila, itigil na ang pagkakalat ng chismis laban sa kanila. This is not only create this unity, create chaos politically, but it also counters. It's counterproductive and it counters the efforts and the positive result of everything that we have done and everything that we continue to do. Samantala, tinanong din ng mga kongresista kung patungo ba sa impeachment ang pagsabina ng House Appropriations Panel sa findings ng Commission on Audit kaugnay ng paggamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa confidential funds noong 2022 at 2023. Isa ito sa mga issue na binanggit din ni Vice President Duterte na ginagamit umano laban sa kanya. Doon tayo papunta sa akin, hinahabol-habol nila yung confidential funds. Narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission? At ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Sa pananaw ko, hindi naman yun ang intensyon, kundi ang intensyon ay hindi na maulit kung sakasakali meron talagang misuse ng confidential fund. Impeachment is not a light matter. This is explicitly mentioned by the Constitution. There are very strict grounds for this po. And in addition to the grounds, it is something that should be voted upon by Congress. Hindi po siya basta-basta lang na pag nahanap ng violation, ito, impeached ka na. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.